Hello everyone. Today we're going to talk about or yung mga homemaking lessons na kasi from the other videos parang binigay ko yung mga samples dito sa aming bahay. Pero ngayon, parang gusto kong i-discuss yung mga lessons itself, parang direct to the point on that. So una muna, the greatest encouragement from the Bible na kino-consider kong blessing sa akin in doing this calling, ito ay makikita sa Titus chapter 2 verses 4 to 5, the keepers at home. Ang pagiging keeper at home ay isa sa mga roles na binigay ng Panginoon sa mga kababaihan. So, aside from that, meron pa na personal ko talaga 'tong tine-treasure, yung Proverbs 31 verse 27. Sabi dito, "She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness." So, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga Bible verses na puwedeng kong mai-cite. Pero dito ako magfo-focus kasi, um, ito talaga yung may keen eyes ka sa to look well on the ways of the household at saka hindi idle. Parang sa Tagalog 'di ba parang katamaran. So, talaga naman na ang Panginoon, kung tapat tayo sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng overflowing wisdom. Pero ang para i-rule, para pangalagaan ang ating pamilya, ang ating tahanan. Pero ang greatest talaga na enemy niyan ay laziness or idleness, katamaran. So, ito yung biggest challenge ko. Parang hindi naman tamad na sobrang walang ginagawa. It's just that tamad na i-pursue yung to have that willpower to actually do what the Lord has impressed to be right, to be right for the house. And of course, ito alam natin sa 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Although ang context ng text na ito ay para sa church, pero yun, applicable din to sa homemaking. So, decently and in order. So, ayun. Sa pagpapatuloy, gusto ko munang ikwento yung about sa seasons of life. Um, Siyempre, nung dalaga ka, full of ideas ka, ang dami mong, bilang ako, nagsimula kasi yung desire ko na to love the home, to love the family. Siyempre, nung dalaga pa, parang nakikita ko yung mga bahay ng mga kamag-anak namin, na, ang gaganda, ang aayos, sana ganun din sa amin. Tapos yung mama ko pa, ano siya siya yung epitome nung pagkaka-organize. Although siyempre may ibang spice yung pagkaka-organize niya, pero siya yung, naalala ko na siya yung mahilig gumawa ng mga box ng sapatos, mga box ng Zesto, kokoberan niya ng gift wrapper, ta's yun yung magiging mga organizers niya sa mga drawer, sa kusina, ayan. Siya yung mahilig maglagay ng mga tray sa ref, ayan. Parang siya yung old-fashioned na, idea ko ng pagiging organized. Madami actually ang natutuwa sa kanya ng mga kamag-anak namin, mga pinsan namin. Tapos, tapos before mag-asawa, nagre-research ka na, paano maging good wife, ano yung mga ideals, kaya nagkaka-idea. Pero nung kinasal na, ang hirap pala. Parang dun ko naranasan na, kasi siyempre kinaka-rare mo maging wife bagong kasal ka, 'di ba? Tapos favor din ng Panginoon na nagkaroon kami ng sariling bahay. Right after wedding, nag-move-in kami sa sariling bahay. So, nakabukod na talaga. So, nandun na yung ako na talaga yung naging parang manager ng bahay. Tapos parang na-culture shock ako nung mga unang days. Kasi ano ba yun? Parang hindi na ako umalis sa kusina. Parang agahan, gagawa ng agahan, huhugasan yung agahan, pamaya-maya pa, magpe-prepare ka na ng tanghalian, huhugasan yung tanghalian, mamaya magpe-prepare ka na ng merienda. Parang bang ano siya, endless cycle. So, nakaka-overwhelm siya. Lalo pa, nung nagkaanak, naku talaga, survival mode ang tawag ng mga kababaihan sa ganung season. Tapos nasundan pa. Kaya parang iba-iba ang season. Pero pag gusto ko munang i-share itong mga seasons of life. Kasi para siyang alam mo yung dispensation ng Panginoon at different time of history. Iba-iba.
kung alam natin yun sa theology natin, ganun din ang seasons of life. So, sa season ng siyempre newlywed, madami pa kayong time. Pero pag dumating na ang children, ang hirap na, iba na naman, yung tipong hindi ka makawalis, hindi mo alam kailan huling nalabhan yung doormat, hindi personal care, hindi ka makaligo ng mabuti, hindi ka makaupo sa CR ng peaceful, laging may naghahanap sa'yo na bata. Survival mode talaga. Pero as the children grow, ayan, pag natapos na ang season ng childbearing, ayan na, unti-unti nang makaka-relax, makaka-quiet time na, makaka-organize ka na ulit ng mas maayos, mas magiging maayos ang sistema. So, kung ang isa sa mga parent na pwedeng makapakinig nito ay dumadaan ka nandun sa survival mode, all this will come to pass. The children is not forever babies or dependent on us. Lilipas din yan. So, yon ang isa kong gustong gawing encouragement. So much for that. Madami pa akong pwedeng ma-share. Pero, magja-jump na ako sa mga, kumbaga, tips and rules na favorite kong sundan or at least naa-apply namin dito sa bahay. So, ang nangyayari pala is that sa curiosity ko, ang hilig kong mag-search, ang hilig kong manood ng mga video sa YouTube, mga successful vloggers, paano nila or nagawa sa bahay nila, even yung mga Japanese methods. Eto, kaya ako nag-come up dito sa shortlist nung mga gusto kong i-share. Una muna, a good system will sustain good habits. So, sa video tour na una kong ginawa sa bahay is that lagi ko sinasabi systems. Parang ganito yung system namin, ganito yung work niya, yung flow niya. Ang ibig sabihin doon is that sa sistema, isine-set up mo yung workflow, paano gamitin yung space na yun. Yung saan yung storage areas, it builds a system. Kasi kapag, yun nga, present yun, yung habit ng where to return things, madali na siya. Ayun nga yung sinabi ko sa labeled bins. Kahit newcomer sa bahay namin, basta magbasa lang siya ng mga labels dun sa pantry, alam niya kung saan makikita yung mga hinahanap niya. Well, at least for the pantry things. Basta lagi lang ilagay basta dahil present yung lagayan ng scissors, kahit parang muscle memory na namin dito sa bahay na pagkagamit nito, dito to nakalagay, dito na. So kami na maghahanap, kahit marami kaming tao dito sa bahay, dun at dun siya pupunta for scissors. So again, a good system, how you set up the layout of the things in the house or the furniture in the house will support good habits. Halimbawa, yun nga, yung babalik ng mga shoes sa shelf. Dahil malapit yung shoe rack doon sa doorway, sa pinto, parang very madali na ibalik yung shoes kasi parang arm's reach lang siya eh. So, ganun. Those are samples, pero itong tip na to, it is the background of all the tips na pwede ko pang ma-share sa susunod. Next tip naman is yung rule na the container is the limit. Halimbawa sa damit, pwede kang magkaroon ng maraming damit, pero hindi ka naman pwedeng magkaroon ng maraming damitan. Kasi syempre, yung room mo, limitado siya. So the thing is, ang inventory ang mag-a-adjust at hindi ang container. The container is constant, the inventory, yung variable. Siya dapat yung adjustable. So, kaya nga, dapat lagi tayong quick to declutter. Dapat talagang masusi tayo kasi makikita mo yan may mga signs and symptoms na kailangan mo nang mag-declutter kapag yung hangiran, 'di ba, hindi mo na makita yung laman kasi hindi mo na sila mausog, sikip na sikip. Yung drawer hindi na maisara. Yung mga plastic container umaapaw na, hindi mo na makita ang takip, hindi mo na mapag-pair. So, it's a sign na kailangan na mag-declutter. So, pangalawa kong tip under that is that to use multi-purpose items. Kaya dito sa bahay namin is that ina-avoid namin hanggat maaari yung mga single-use item. Halimbawa, lalo sa kitchen, yung mga special cooker, special chopper, special pot,
lagi dapat na multi-purpose. Kaya halimbawa kung magluto ka ng popcorn, maglilaga ka, parang kung kaya naman sa pot, sa kaldero, bakit pa ako bibili ng mga special cooker for that? Kung yung pancake, kaya naman sa ordinaryong pan, hindi ko na kailangan ng mga special griddle for that. Kasi una, nakakatamad siyang hugasan, sa totoo lang. Tapos yun nga, nakakadagdag siya sa laman nung lagayan nung mga kawali. So, kunyari sa bahay namin, meron lang basic, isang medium na kaldero, isang large na kaldero, isang wok, isang large na non-stick pan, isang medium na parang alam mo yung kaldero sa bahay natin na kinalakihan, yung galing sa palengke kasi maganda yung pagkaka-crisp doon unlike sa non-stick. Ano pa, isang small na kaldero para sa mga pagbo-boil ng egg, maliit single serving na pancit canton, mga maliliit na sauce. Actually, para lang may kapalitan yung medium namin na kaldero. Yun. Kahit sa mga damit, yung mga sapatos, ayan, lagi ko sinasabi na isa lang yung sa pangsimba, isa lang yung pang open shoes na sandals, isa lang yung sports shoes, isa lang na slippers. So, ang mag-a-adjust is yung kulay. Dapat ano siya, parang kaya niyang parehasan yung mga suot, mga damit. So, kahit nga sa nakakatuwa yung mga jacket, isa lang, iniisip ko nga yung mga picture namin pag bumabiyahe kami. Yun at yun yung set ng jacket namin, pamilya, as in. Yung sa mga bata lang nag-a-adjust kasi syempre growing sila. Pero sa aming mag-asawa, yun at yun. Kahit saan pumunta, sa ibang bansa man, o malayo man, sa camping man, yun at yun. So, yun nakakatulong yun para ma-minimize ang inventory namin dito sa bahay. So, ang goal ng storage ay hindi lamang para mag-hold ng mga bagay, pero dapat yung storage, nakaka-delight din siyang gamitin. Alam mo yung, nakakita na ba kayo ng storage na parang ayaw mo nang buksan kasi alam mo nang nakaka-bad mood yung laman. Dapat, ang goal is that pag nakikita mo siya, mahahappy ka na gamitin yung mga nasa loob. Kasi hindi siya umaapaw. Ayan. Next naman is to arrange the things based on workflow. Ayan. Itong workflow na to, natutunan ko to sa isang manager namin sa dati kong pinagtrabahuhan. Very much on, ano siya, parang, ano mo yung Lean Six Sigma. Basta mga disciplines na, siya yung una nagsabi sa akin, parang may exhibit kami. Bakit ito nandito? Parang ang layo kasi yung workflow, ibig niya sabihin. So, maa-appreciate natin to sa kitchen. Ayun nga, dun sa naipakita ko sa tour sa kitchen, maganda yung arm's reach. In one arm's reach, ayun na yung stove. In one arm's reach, andun yung sink. Another few steps pa, yun nga yung sinasabi ko. Very accessible yung ref. Hindi yung parang, it will take you parang the whole, ubus na yung energy ng almusal mo sa pagpe-prepare ng tanghalian. Kagaya nung halimbawa, isang example na naipakita ko is that yung medyas, yung lagayan niya, dun siya nakalagay sa tabi ng sapatusan. Kasi sila yung magka-partner. Halimbawa, yung hamper ng maruming damit, dun siya nakalagay sa tabi ng liguan. Para hindi na ang magandang magic niyan, hindi na ma-expose o hindi na magta-travel ng malayo yung object. Parang makakat na yung opportunity niya na maging kalat o maging clutter kasi instantly maibabalik mo siya. Kung maaari nga lang sana kung meron kaming pagkakataon pang magkaroon ng ibang bahay, yung laundry area katabi na rin nung bathroom area kasi at saka yung closet area kasi isa sila yung magkaka-loop. So yun, pero it's a dream. So another thing is that dati yung mga lagay namin ng mga extra sabon, extra toothpaste, extra toothbrush, parang nandun sa loob ng room. Pero lagi na lang may nagtatanong, "Nanay, nasaan na yung sabon?" Kasi ubos na yung nandun sa CR. So, ang ginawa ko, ang sistema na ginawa namin, naglagay kami ng isang shelf doon sa tabi ng CR, nandun na yung mga supplies, even yung mga panty liner, mga napkin. Pag nakalimutan mong magbitbit, lalabas ka lang ng konti, andun na. So, yun. Yun yung mga magagandang samples na naiisip ko para doon sa workflow. To cut the trip na para ma-limit yung clutter opportunity. Ayan. Isa pa siguro is to go visual. So, ang maganda sa storage is dapat
it helps us see all the inventory. Go visual. Kasi nga, the rule is, hard to see, hard to remember. Yan, sa mga vitamins, sa mga fruits, 'di ba? Kapag gusto mong magkaroon ng habit to take your vitamins regularly or eat fruits regularly, dapat nakikita siya. Kasi imagine yung mga gulay na hindi nakikita sa ref, sila yung mga nabubulok dahil hindi napapansin. Ayan. So, ganun din kaya parang ang magandang tip dito is yung ipapakita ko sa next videos to store vertically. Sa sample na ipapakita ko sa drawer, sa mga closet, nakatayo siya. Hindi, magandang naituro yun from Marie Kondo, isang Japanese organizing influencer. Vertical. Yan. I-search nyo na lang yung mga ibang samples. Pero ang pinaka sikat siya is to fold clothes vertically. Ayan. Sa mga drawers. Kasi nga naman, sa typical na Filipino style ng pag-arrange ng mga damit, nakapatong-patong, hindi mo na nakikita yung mga nasa ilalim at nakakatamad na siyang halugugin. Hindi mo alam na nag-e-exist pala yung damit na yun. So, ganun din sa mga libro. Kasi pag nakatayo, hindi para makuha mo yung halimbawa sa libro, yung nasa gitna, hindi ka tatamarin kasi hindi mo na kailangan kunin yung tanggalin muna yung nasa top niya. Pag vertically, kukunin mo na siya on its own. So, ganun din sa mga pile ng mga laruan, sa pile ng pantry, hanggat maaari, nakatayo siya. Store it vertically. Parang that's one tip to go visual. And, of course, and again, to use transparent containers. Kung ikaw ay hindi partly shower, ibig sabihin gusto mo plain white lang ang nakikita mo, pwede mong gawin yung transparent na containers sa loob ng mga ng mga covered cabinets. Ayan. Banggit ko sa ibang sa tour na kung ang iyong storage ay walang drawer, make one, use trays. Or kung halimbawa meron ka lang na plain na cabinet, walang shelves, walang mga layers, make one. Ayan, may dun sa cabinet, meron, ang ganda ngayon sa Shopee, ang dami ng mga products. Meron available na pwede drawer shelf. And pwede din gamitin yung mga shoe racks. Ayan, yun yung mga ginagamit namin sa mga, especially sa kitchen, cabinets na matataas, ayan, mga shoe rack. So, if it's not available, drawer is not available, make one. Kasi nga, pag drawer, unlike kapag drawer, nahihila mo kasi, at yung buong compartment, nakikita mo lahat, all the way to the back. So, ang isang mga influencer, iba nilang ginagamit Lazy Susan, kung makikita nyo. So, maganda rin yun. So, next, go for functionality first. Next, before aesthetics. Kasi ang mahirap kasi sa trend ngayon, masyado we go for Instagrammable or Pinterest worthy, pero nale-left behind yung pagiging functional niya. So, although meron akong nabanggit na gusto ko, meron kaming sinusunod na parang color scheme, kahit papano, dapat nangingibabaw pa rin kung kagamit-gamit ba siya. Halimbawa, yun nga, sa itsura ng mga custom built na mga cabinets namin, yun, yung functionality na space saving, at saka yung parang pagiging all-in-one niya, at saka yung position niya, yun, kinukonsider namin yun, na functional siya, yung floor to ceiling na feature, ganyan. Tapos, dapat follow niya yung workflow, yun muna. Tapos siguro din kung functional meets aesthetics. Ayun, siguro kung dapat kung big furniture yung iisip or bibilhin natin, yung color, i-marry natin doon sa color ng wall para hindi siya big piece of parang masakit sa mata. Kung halimbawa, depende na lang kung how you play color, pero siguro to be basic is that kung white ang wall, kung meron kaming floor to ceiling na furniture, white na din yung color niya. Para nagbe-blend lang siya doon sa wall. Hindi siya parang masakit sa mata kung kayo ay ganun mag-isip na medyo visual. Ayan. Always go for functionality. Halimbawa din sa mga labels, kung tutuusin, masarap sanang mag-print ng mga cute na mga labels. Pero kasi, nakakatamad siya. Parang yung project ko na yun, hindi siya nangyari. Napanis na yung idea, yung concept na iba na yung mga laman ng mga basket, hindi na naidikit. So, parang go for, kumbaga, on the fly, kung tawagin namin,
na mga labels, which is yung masking tape at saka yung marker. Kasi, ano siya masking tape maganda siya kasi washable. Kahit ninugasan mo na yung container, nandun pa rin siya, nakadikit pa rin siya. And then, mabilis siyang i-implement. Very convenient. Kasi kapag nag-design ka or bumili ka sa Shopee ng mga ready-made, pag naubos na yon parang yung next na container, parang hindi na siya, iba na yung design na possible mong mabili. Kaya hindi na siya parang consistent. So, at least pag marker at saka masking tape, ayan, consistent siya. So, yun. So, yun lang yung nalista ko. Pero sa pagtatapos nitong ni-record ko na to, gusto ko lang magbigay ng encouragement na lahat ng mga naipakita ko sa tour, hindi ito nangyari ng isang iglap. Kumbaga, syempre parang daming puhunan ng yung pera, hindi. Ano siya, paisa-isa. Siguro sa 6 years na namin na pagtira sa bahay na ito, um, yun, paunti-unti, every year merong nakapag-ipon ng one big project para sa renovation or sa cabinetry, o kaya every month, yan, one basket. Yung ibang mga basket nung dalaga pa ako eh. Parang ang ibig ko sabihin is that may timing ang lahat. At saka kung ano man ang sitwasyon ng tahanan or ng capability to buy organizers, um, be resourceful. Lagi ko naaalala yung mama ko. Parang nung time na yun, di ba, nahangaan ko siya sa creativity niya na yung bang shoe boxes nga na pag maganda na yung shoe box, okay na. Pero pag mga kahon ng zesto, ayun, ginakuberan niya ng mga gift wrapper. Ayun, maganda na sa mata. So, you can capitalize on that. So, at saka kapag din kasi nakuha mo yung parang dream space mo ng matagal, na mas pasasalamatan natin ng Panginoon kasi 'di ba, ang tagal mo siyang pinangarap. Kaya nga yung mga drawings ng mga design namin sa yun nga, yung mga naipagawa namin dito sa bahay, parang nakaka-treasure kasi 'di ba parang dati drawing lang, pero nangyari na. Tsaka maganda yung paunti-unti. Kasi kapag kasi binigla mo, ikuwento ko muna, marami kaming kapitbahay na, so paglipat, syempre excited ka, kahit papaano, excited silang gumastos. So, pinuno na nila ng furniture yung bahay. Tapos, nagkaanak sila. Tapos, na-realize nila is nadudunggol-dunggol yung mga anak nila dun sa mga nakaharang sa gitna ng living room. Binenta din nila. So, ibig sabihin is that, parang, yun nga, yung seasons of life, kasi pag inuunti-unti, mas nakikita mo pag tinitirhan mo yung bahay, mas nakikita mo yung workflow. So, mas nakikita mo, dapat dito pala yun. Dapat ganitong size pala, dapat ganitong quality pala. Yun. And then, yun nga, yung sa pagpupundar, kasi yung bahay is that, parang binigyan kami ng wisdom ng Panginoon na, ito yung haven namin. So, parang, dito kami nag-invest kung saan kami titira ng matagal, araw-araw, 'di ba? Hindi naman kami umaalis ng bahay bilang homeschooler, bilang work from home. So parang mas dito namin napiling mag-invest. Hindi kami masyadong bumibili ng mga magagandang damit. Sasakyan, yun pa din. Yung pinakamurang modelo, pinakamura, sapatos, sa mga bata, yung mga hand-me-down ng mga damit namin. Siguro salamat sa Panginoon sa values din ng naging partner ko sa buhay, ang aming husband, aming tatay. Kasi siya may trait siya na hindi magarbo. Pero kung alimbawa may pagkakataon din naman na, halimbawa, minsan lang to, meron din naman. Pero hindi yung lagi-lagi na deserve ko to. Ganyan. Salamat sa Panginoon. Talagang binibigyan tayo basta nagtapat tayo sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng pabor. Ayan. So, yun lang ang masasabi ko. Hindi ko alam kung magiging blessing ito, pero ilagay ko na lang din out there para kung sakali na at least recorded na siya, di ba? Kung wala man tayong pagkakataon na mag-meet, makakwentuhan, magtsikahan, at least kung paanong paraan man nawa ang mga nasabi ko sa voice record na ito ay maging pagpapala. Yun lang.